Lord. Thank you, Sister Grace. Isa pong pinagpalang hapon sa bawat isa. Amen. Lahat po ng bless magsabing praise the Lord. Praise God. Tagal na po natin hindi nagkikita. Last tayong nagkita, 2023 pa. So 1 year na. Praise God. Matutudla pa po rin aliwake kayo. Praise the Lord. Gusto ko muna po batiin yung mga taga Binangonan. Galing po kami ng Binangonan last Friday dahil po sa namatayan po si na Bishop, yung kapatid po niya. At napagalaman ko po sa Rizal Province sa Binangonan, marami pong nag-o-online sa atin. So shout out po sa inyo. Saka po pala kahapon, birthday ng aking father, Tay. Happy birthday, love you. Kalimutan ko siya kagabi. Anyway, nasa pag-aaral po tayo ng In Pursuit of God or Pursuing Holiness. Marami po ang mga busy pong tao po ngayon, lalo na kapag New Year, nagre-renew po ng mga New Year's resolution po nila, nagre-renew po ng kung ano ang ipe-pursue po nila or hahabulin nila ngayong taon pong ito. But sa ating pong pag-aaral, bilang mga Kristiyano, hindi ho natin hinahabol ang mga things of this world. Ang hinahabol po natin si Jesus. Amen. Amen. Sabihin niyo po nung matundo kayo, patuturando ko pala, no? And ang Psalms 23 sabi po sa verse 1, The Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ako mangangailangan dahil ang Panginoon ang aking pastol. Sa verse 6, surely goodness and love or mercy will follow me all the days of my life. Bakit po? If you are following the good shepherd, si Jesus, hindi ka magkukulang sa iyong buhay. We need to pursue God. We need to pursue holiness. Marami pong nangingilabot po, ayaw po nilang pag-usapan ng holiness. There are preachers today na sinasabi po nilang it is impossible for us to be holy. That is a half-truth. It is impossible for us to be holy kung sa ating righteousness lamang. And last time, napag-aralan po natin ang first topic po natin is pursue righteousness. And we've learned that our righteousness ay marumi po siya, basahan lamang po siya sa harapan po ng Panginoon. No, menstruation rag, actually po yun, napakarumi po, actually. Kaya, pwede ho tayong maging banal kung tayo po ay tatanggap sa ating Panginoon. Lahat po tayo ngayon ay righteous and holy because of Jesus. Amen. So, ngayon po, positionally, alam po natin, when we accepted the Lord as our personal Lord and Savior, positionally, legally, spiritually, tayo po ay righteous na. But not sa ating mga behavior, not morally. Kaya kailangan po natin ng sanctification. Meron pong doctrine of sanctification in the Bible. Tinatawag po itong paglilinis sa ating mga buhay. Ngayong ikaw ay pinawalang sala, hindi ibig sabihin na malinis na ang iyong mga sinasabi, iniisip. So ngayon tayo po ay naging righteous positionally, na kahit mamatay ka ngayon, papasok ka sa langit. Pero bakit hindi tayo, nung tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi niya tayo kinuha? Dahil hindi po yon ang ultimate goal ng Lord sa buhay po natin dito sa mundo. Bagamat gusto po niya ang lahat ay maligtas. Pero bakit hindi pa niya tayo kinukuha o hindi pa po siya dumarating? Dahil meron pong plano ang Diyos na upang magamit tayo. At ang isang Kristiyano, hindi po siya kagamit-gamit sa magandang bagay kung hindi po siya magbabago. Kung sasabihin mo ikaw ay Kristiyano, pero palamura ka pa mo rin, paneka pa mo rin ng house kanina, magbisyo, hindi ka pa rin nagbabago, hindi mo mahihikayat ang ibang tao. And that is why, meron pa hong pinuputol na masasama po sa atin ng Panginoon. Amen. Sino po dito ang naniniwala po siya, meron pa rin binabago ang Diyos sa kanya? Amen. Pati po kami, mga pastors, kahit po ako, may mga binabago pa rin po ang Diyos. Dahil sa mundong ito, hanggat hindi tayo kinukuha ng Diyos, marami pa rin po tayong dapat baguhin. Upang maging kapuri-puri po ang buhay po natin sa ating Panginoon. Napagalaman po natin ang righteousness po natin galing kay Kristo. Napagalaman po natin, kung nakikinig po kayo last week sa
pastor na nag-preach po dito, meron pong dalawang garments, dalawang damit ng salvation. Ano po yung isang garment of salvation? Alam, makiramdam kaya kayo niyang kaya? It's the robe of righteousness. I hope, yan yung makiramdam kayo na tama niya yung oras. Ha? That is so simple. No, you need to understand bakit po kayo ligtas at paano kayo ligtas. Nung tinanggap po natin ng Panginoon, isinuot po yung righteousness mo sa atin. Tinatawag po ng Bible ito ng robe of righteousness. Kung nakikinig din po kayo, mag-replay po kayo, no? Kung hindi kayo nakinig ng mabuti, na itong robe of righteousness itong katuwiran na binigay, isinuot ng Diyos sa atin, kailangan panatilihin po nating malinis. Kapag nagkakasala ho tayo, mag-repent ho tayo, 1 John 1:9. Amen? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to purify, cleanse us, sanctify us from all unrighteousness, all impurities, all wickedness. May mga pastors na rin po ngayon, mga preachers na sabi po nila, kapag tinanggap mo na si Jesus, hindi mo na kailangan mag-repent daw po. That is not true. Iba po ang nababasa natin sa Bible. And did you know bakit yan po ang pinapalaganap ng dyablo? Because only human beings can repent. Think about that. Walang animals o anumang creation, pati yung mga fallen angels, hindi sila pwedeng mag-repent. Repentance is a gift of God to the human beings. Para po tayo ay maligtas. Amen. Nobody can repent except the human beings. Dahil namatay si Kristo para sa tao, hindi sa mga anghel. And if you don't repent, para mong tinatanggihan ang regalo ng Diyos. Amen. So, kung nakikinig din po kayo, no? I don't know kung nakikinig. Na sa Book of Revelation, sa mga taga-Sardis, sabi ng Panginoon, may mga ilan sa inyo na hindi dinumihan yung robe of righteousness nyo, sila ang talagang ligtas. I will never blot out them from the book of life, and they will dress in white. So yun ang unang garment of salvation po natin, robe of righteousness. Now, meron pa ho kayong pag-asa para pumasa po kayo sa test natin ngayon. Ano yung pangalawang garment of salvation? Very good. May gising na la Lord itong mapilan. Sabi ni Ngalwa, sabi ko na yan, pinite yan. Napamigtas ko gamatan. Fine linen. According to the Bible, Revelations 19, the fine linen or yung white dress, yung white garment, refers to the righteous acts of the saints. Remember this, we are not saved by doing good works. Amen? Yung mga good works nga po natin, apart from Christ, maruming basahan po yan. Now, ano po ang relevance? What is the relation of doing good works? Ngayon na Kristiyano ka na, ang mga good works mo, yan ay bunga ng iyong kaligtasan. Bunga ng iyong righteousness na imputed, ipinasuot sa iyo ng Diyos mula kay Kristo. Kung nagtanim po ng righteousness ang Diyos sa atin, ano ang aasahan po ng Diyos? Kung kayo po, nagtanim kayo ng mangga, pag lumaki po yung punong mangga, ano ang aasahan nyo? Santol? Of course, mangga. Nagtanim po ng righteousness ng Diyos sa atin, ano dapat inaasahan ng Diyos sa atin? Righteousness din po. Kaya po yung fine linen o yung damit pangkasal po natin pagdating po sa langit, ipapasuot po sa atin yun, it refers to the righteous acts. Amen. In other words, our good deeds, our good works, our righteous acts, these are the evidences na ikaw talaga ay Kristiyano. Ikaw talaga ay pinatuwid ng Diyos. Ikaw talaga ay nagsuko ng buhay kay Kristo. Amen. Amen. I hope na sana po maano ho natin. That's very important doctrine because kung ikaw ay naka-robe of righteousness, imagine this in the spirit, lahat po tayo, naka-robe po tayo. No, naka-robe ka, nakakapa ka. Alam niyo po yung para kang hari, para kang prinsipe, anak ng hari, prinsesa, na hindi na yung dating buhay mo. Kahit gaano pa karami yung kasalanan mo, karumaldumal man po yung kasalanan mo, tinanggal na po ng Panginoon yon. Na yung robe of righteousness po natin, nakatakip po, nakababad po sa dugo ng ating Panginoon. And that is why, confident po tayo
sa ating buhay na pinapakinggan tayo ng Diyos, hindi dahil mabuti po tayo, dahil dun sa righteousness na nasa atin. Dapat po confident din po tayo, buong tiwala po tayo, na ang ating pananampalataya pwedeng palayasin ang demonyo. Dahil righteous ka na. Kapag sinasabi ng dyablo na ikaw ay ang dami mong kasalanan, di ba? Ang dami mong ginawa, sabihin po natin na tayo'y pinatawad na at ngayon ay matuwid na tayo dahil kay Kristo. That is being confident with the robe of righteousness na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Now, so much for that. Punta ko tayo sa ating next topic po ngayon, pursue faith. To pursue faith, it means to grow in faith. To be strong in faith, to be steadfast, to be firm in faith, maging matibay sa pananampalataya, lumago sa pananampalataya. Walang Kristiyano na at 30 years na akong Kristiyano, eto na ako, wala po. Hanggat ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, kahit 50 years ka ng Kristiyano, dapat lumalago ka pa rin at nagbubunga. Amen. So pursuing faith, ito po ay ang kailangan po natin. Marami pong mga Kristiyanong talunan, it is because stagnant o hindi na po sila lumago sa pananampalataya. Alam mong ikaw ay lumalago sa pananampalataya kapag hindi ka na sensitive sa mga, ang big pong sabihin sa sensitive ay hindi ka na napipikon. Hello? Hindi ka na matampuhin. Ba't kaya hindi nila ako sinama? Ba't kaya hindi nila ako ginrit ng birthday ko? Makalimutan ka man ng tao, si Kristo, araw-araw kasama mo, hindi ka niya nakakalimutan. Ako po maganda ng kalimutan ako ng lahat ng tao, pati pamilya ko, wag lang akong kalimutan ng Diyos. Dahil pag namatay ako, wala ni isa sa inyo, maging sa pamilya ko, ang magliligtas sa akin, kundi si Kristo lang. Kaya kapag lumalago ka sa pananampalataya, hindi ka na matampuhin. Hindi yung di mo nakuha yung gusto mo, hindi mo nakuha yung regalo mo na gusto mo nung Pasko. Ano pa po? Madali kang magpatawad. Amen. Tatlo lang po yung nag-amen. Bisa ako sa mga pangpangan, yung sa binangonan, sabi po nila, Pastor, kanya, pwede ho ba kanya kapag nagkakapangpangan kayo, merong subtitle? Kaya assignment po ng yun, try po namin yan, kaya di ko alam paano po yun. No? But anyway, manyaman po kasi mga pangpangan, kaya katamong kapangpangan. But anyway, alam niyo po, sa ating pong mga buhay, bawat isa po sa atin, importante po na mabantayan natin na kung tayo nga ay lumalago sa pananampalataya. Amen. Para hindi po tayo masila o maatake ng dyablo at masira niya po ang ating mga buhay. Punta ko tayo sa ating text, 2 Timothy 2:22, na ito po ang magiging text po natin the whole month. I hope na ma-memorize po natin to. Quadro 2. Potay tayaye pa yan keng wedding, ne? 2 Timothy 2:22. Sabi niya, flee also youthful lusts, but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. Tayo po yung manalangin. Ama namin na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa kalakasan na taglay po namin ngayon. Maraming salamat po, Panginoon. Wala po kami sa banig ng karamdaman sa mga hospital, sa mga bilangguan. Buhay kami, Panginoon. Wala kami sa mga nicho. Dahil po ito sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya sa amin. Sa hapon pong ito, aming Ama, in the name of Jesus, hayaan niyo po na kumilos po ang iyong banal na Espiritu sa amin. Ipaunawa pong mabuti ang iyong salita, ang iyong mensahe sa bawat isa, upang kami ay matransform, mabago, na magiging kamukha po namin ng aming Panginoong Hesukristo. Dalangin din po namin, Lord, sa lahat po ng aming mga bisita ngayon, mga first-timer. Nawa po, Panginoon, ipadama mo po sa kanila, ipakita mo sa kanila, ipadinig mo sa kanila kung gaano mo sila kamahal at mayroon kang magandang plano sa kanilang buhay. Pagpalain mo rin po ang mga naka-online sa iba't ibang lugar hanggang sa ibang bansa, Panginoon. Salamat po. And as we believe, receive your word, I declare healing, deliverance, and salvation. In the mighty name of Jesus, we pray. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Palakpakan muna po natin ang Lord. Sabi po ni Paul,
Flee also youthful lust. Bakit also? May mga pinagbabawal po siya kay mga utos kay Timothy, a young pastor, a youth pastor po. And isa sa mga hinighlight niya is flee also youthful lust. Now, ang youthful lust, hindi lang po ito pang kabataan. Bakit tinawag po niyang youthful lust? It is because kadalasan ang kasalanan nag-umpisa po sa pagiging bata o kabataan. Yung maraming curiosity, sinusubukan po lahat ng bisyo o pita ng laman, at nandyan na rin po ang kayabangan, yung pride of life. Ang youthful lust, ito po yung lust of the flesh, pita ng laman, lust of the eyes, ang kagustuhan ng mata, meron na nag-o-order pa sa Lazada. Ang dami, napuno na yung tawag doon, yung basket nyo, 99 plus na siya. Yung cart nyo. May mga delivery kayo sa bahay hanggang ngayon, hindi nyo pa binubuksan. Lust of the eyes. And pride of life. Ako lang yung merong ganito, meron din akong ganyan. Bibili din ako ng kotse. Pride of life. It will bring you to hell. Kapag ganyan pa rin po ang pamumuhay po natin. Nasa 1 John po yun, ang mga kausap po ni John, maging si Paul ho dito, Kristiyano. Kausap nga ni Paul dito, pastor, a young pastor. Now, paano tayo lalayo po sa youthful lust? Sa pita ng laman. Pursue righteousness. At ang pangalawa po ngayon, pursue faith. Kapag ikaw ay matatag sa pananampalataya, ang ibig sabihin po niyan, naguguro ka sa pananampalataya, laging iniisip mo, laging inuunawa mo, laging inuuna mo sa buhay mo pagkagising pa lang sa umaga, si Kristo. Amen. And did you know, wala pong masama sa pangarap po natin, pero kung yung pangarap po ninyo, mas nauuna po yung kesa kay Kristo, kawawa po kayo. Mamamatay ka rin, mapapa-impyerno ka pa rin. Dapat unahin si Kristo. Pagkagising sa umaga, huwag yung cellphone. Amen. Dapat disiplina po yan. Kung minsan, lalo na sa bahay, tulad po kanina, wala ko pa kailan po sa cellphone. May mga message ako kagabi pa. Tanghali ko na sila binessage po. Dahil kapag hinawakan mo ang cellphone, kung ano na ang bubuksan mo, titingnan mo, masisira na ang oras mo, at makikita mo dito, hindi mo pala nauna ang Diyos. Kung ganun ho tayo, ibig sabihin, meron pa rin mali po sa ating mga puso. Na kailangan po nating magpursige na tayo po ay maging banal sa harapan po ng Diyos. Do you believe that we are living in the last days? Naniniwala ho ba kayo na nasa mahuling araw na po tayo? Ngayon lang pang sa panahon po natin na halos araw-araw malalakas ang lindol. Dati na po may mga lindol, maliliit lang po. Hindi, sabi nga po ng mga taga-Pilvox, araw-araw may lindol naman, kaya lang nasa 1 or 2 lang sila, hindi sila nadaramang masyado. Pero ngayon lamang po, halos araw-araw merong 6, 7, 8 na lindol, maging dito sa Pilipinas po, at lalo na sa buong mundo. Ngayon lamang po sa panahon natin, kung manunod po kayo ng iba't ibang balita, araw-araw halos meron pong baha. Kahit po disyerto ngayon, binabaha. We're living in the last of the last days. Ang sabi po ng Bible, and this gospel of the kingdom will be preached to all nations, and the end will come. At ang mabuting balita ay ipapangaral sa lahat ng bansa at ang katapusan ay darating na. Palagay nyo, ano pa pong bansa ang hindi pa po naabot ngayon dahil may internet na? Sa akin pong tingin, lahat ng bansa naabot na po. Individual na lang po niyan ang hindi pa po nakakapakinig yung iba. Individual tribe, individual po na tao, baka hindi pa po nilang narinig ang ibig sabihin po nito, anytime pwede po mag-rapture. Kung bakit po sinasabi po ito, ng lagi at madalas po, nais po ng Diyos at nais ko din po ng bawat pagmumukha pong yan, magkita-kita tayo sa langit. Amen. Remember this, kahit gaano kahaba ang buhay natin dito, mamamatay pa rin tayo. Iiwan pa rin po natin ang mundong ito. Kailangan po nakatuon, laging kaisipan natin sa eternal life na pangako po ng Diyos sa atin. Paano natin ho gagawin to? Ang pangalawang topic po natin, kailangan po lumago tayo sa ating pananampalataya. Hebrews 11:1. Now faith is confidence. Sabi niyo po confidence. Ano po ang confidence sa Tagalog po? Nanuya?
lakas ng loob, buong tiwala, no? Tiwala ka, confident ka. Naiintindihan nyo naman po siguro kahit English, no? Naiintindihan po natin. Now, faith is being confident. Kapag meron kang faith, confident ka sa buhay mo. Kapag paganyan-ganyan ang faith mo, nagpunta ka sa doktor kung anong karamdaman sinabi sa'yo, hindi ka na nagiging confident. Natatakot ka na. But if you have faith, genuine faith, faith is confidence, sabi niya, in what we hope for. Yung pinapanalangin po natin, yung pag-asang meron tayo kay Kristo, sigurado ho tayong ibibigay niya. It is also the assurance about what we do not see. Amen. Yung pananampalataya po, confident ka, tiwala ka, matatag ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Kahit hindi mo pa nakikita, alam mo na nandyan na. That is faith. Mahirap pong ipaliwanag ang faith, no? Pero noon po ang pinapaliwanag sa aming faith, ganito po siya, which is, I find it wrong. Halimbawa po yung upuan po ninyo, ang sabi po sa amin noon, parang faith yan, hindi mo naman talaga chinya kung kaya kanyang buhatin or kaya kanya sa pag-upo mo, pero umupo ka kasi meron kang faith sa upuan na yan. That is wrong. Meron pa rin pong, halimbawa daw po sa sasakyan, sinakyan mo yung sasakyan o sumakay ka sa isang jeep, pero hindi mo na tinanong sa jeep driver, kaya po ba akong dalhin sa pupuntahan ko niyan? No, matibay ho ba yan? That is faith daw. No. Hindi po yun faith. Ang faith po, sabi ko dyan, assurance about what we do not see. Ang jeep nakikita mo. Ang iyan nakikita mo. Pag sinabi ng Diyos na umupo ka, kahit walang upuan, uupo ka. That is faith. Pag sinabi ng Diyos na tumalon ka, hindi mo alam kung tatalon ka, that is faith. Faith is, you do not fully comprehend everything and yet you trust the Lord and obey Him fully. That is faith. At kailangan po nating lumago sa ganito. Now, number one, sa ating pong point, to pursue faith, it's important to devote yourself to know Christ more. Ang devote po sa Tagalog, deboto. Sino po nakapanood po noong January 9 sa mga deboto sa Quiapo? Halos isang linggo po nilang binabalita po yan. At dahil po ako araw-araw po ako nanonood ng balita, talaga po yung mga tao, 2 million po ang nagpunta ho ngayon. More than 15 hours ang kanilang prosesyon. Nakayapak lang po sila, walang sapatos, walang tsinelas. Para lang po pagkaguluhan yung maitim na rebulto na tuwing ordinary day, katulad ngayon, puntahan mo, hindi pinapansin, nasa sulok lang. Pero ngayon, dahil dinidisplay, nag-uunahan, alam niyo po, sabi ko, itong mga tao, 2 million, kung darating ang Lord ngayon, lahat ng ito pupunta ng impyerno. Maniwala po kayo, hindi po sila maliligtas ng itim na Nazareno. Una sa lahat, si Kristo buhay. Pangalawa, hindi siya maitim. Ang sabi po ng Bible, maliwanag si Kristo, I am the light of this world. Ang sabi po ng Bible, mas maliwanag pa siya sa araw. Nakakita na kayo ng liwanag na maitim. Wala hong ganun. Higit sa lahat po, buhay po siya at makapangyarihan at kayang-kaya niyang ibigay ang iyong pangangailangan. Si Nazareno, siya pang ilalagyan mo pa ng pangangailangan niya. Dadamitan mo pa at kapag napudpud na siya, babarnisan mo siya. Panalangin po natin ang ating mga kababayan. Amen. But ang sabi ko, kung itong mga taong ito maboborn again, mananampalataya sa tunay na Diyos, grabe ho siguro ang kanilang pananampalataya. Pag Friday lamang po, pag-uwi po namin dito, pagtapos namin nag-meeting, nakikita ko po yung mga sasakyan na pumipila sa Apo. Sobrang traffic. Sabi ko, napaka-devoted po nila. Ang sabi ko pong ganyan, kung itong mga tao ito maboborn again, siguro mas devoto po sila. Tanong ko nga po sa kalagitnaan po natin, sino po yung mga dating deboto dito? Wala po, no? Debote, meron, no? Deboting Red Horse, deboting Jim. But I hope, kahit hindi tayo dating deboto, pero ngayon dapat deboto ho tayo ngayon sa Panginoon. Kaya sabi po dyan sa first point natin, devote yourself to know Christ more. Bakit po? Kahit na matagal ka ng Kristiyano,
kahit ilang beses mo nang binasa ang Bible, ako po hindi ko po alam kung ilang beses ko nang natapos ang Bible, hindi ko na po mabilang at hindi ko na binibilang. Ang importante sa akin, yung kung ano yung nalalaman ko at na-apply ko sa buhay ko. Hindi po payabangan na, ay ilang beses ko nang nabasa ang Bible. Ilang beses mo nang nabasa ang Bible pero ugali mo, demonyo pa rin. Dahil si Satanas, memorize ng Bible pero Satanas pa rin siya. It is possible na kahit ulit-ulitin mo ang Bible, demonyo ka pa rin dahil hindi mo ina-apply ang salita ng Diyos. Ang importante, kahit konti ang binasa mo, ang importante, ina-apply mo sa buhay mo para ikaw ay mabago. Amen. Si Apostle Paul po, matagal na po siyang Kristiyano, marami na siyang nagawang milagro, kilala niya si Kristo, nagpakita si Kristo, bumaba si Kristo mula sa langit, at nahulog sa kabayo, nasilaw siya, dahil napakaliwanag ni Kristo, maliwanag pa sa araw, sabi po niya, dahil hindi siya itim na Nazareno. Nagsalita si Kristo sa kanya. Pero and yet, ang sabi po niya sa Philippians 3:10, I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Bakit sinabi po ni Paul ito? Hindi ba niya kilala si Kristo? Kilala na po niya. Sabi nga po ng ilang Bible scholars, nasa 40 years na po siyang pagiging Kristiyano dito. Ang ibig sabihin po nito, kahit matagal na tayong Kristiyano, kailangan makilala pa rin natin si Kristo. Hanggang ngayon, kahit po ako'y pastor na gusto ko pa rin pong makilala si Kristo. Ang katotohanan po actually, kahit po sa eternal life, kulang pa rin ang eternal life para makilala po natin ng lubusan 100% ang pagka-Diyos ng Diyos. Ganun po katindi ang Diyos. Ang ibig sabihin po nito, araw-araw sa eternal life, na meron pong bago na nire-reveal ang Panginoon sa atin para makilala natin siya. Dapat sa buhay po natin sa lupa, araw-araw ma-discover po natin kung sino ang Panginoon. Pag babasa po tayo ng Bible, katulad ni Apostle Paul, I want to know Christ and the power of His resurrection. Kapag nagbabasa tayo, Holy Spirit, paunawa mo po sa akin to, i-reveal mo si Kristo sa akin upang makilala ko siya. Because knowing Christ is powerful. Yung iba po kaya pawardi-wardi dahil hindi po nila kakilala lubusan si Kristo o mababaw ang pagkakakilala nila kay Kristo. Ang tanong, sino ang nakakakilala kay Kristo? Paano natin malalaman nakakilala nga natin si Kristo? Sinagot po yan ni John sa 1 John 2, 3, 4. Ang sabi po dito, and we can be sure that we know Him. Nakatitiyak tayong kilala natin siya. Sino siya? Ang Panginoon, ang Diyos po natin, if we obey His commandments. Ang kausap po ni John dito, mga Kristiyano. Nakatitiyak kayong kilala nyo nga ang Diyos, sabi po niya, kung kayo ay sumusunod sa mga utos ng Diyos. Amen. And then sabi niya, if someone claims, I know God, kung meron nagsasabing, kilala ko ang Diyos, but doesn't obey God's commandments, that person is a liar and is not living in the truth. Kung meron pong nagsasabing kilala niya ang Diyos, pero hindi siya sumusunod sa Diyos, yung taong yun, ang sabi po ng salita ng Diyos, sinungaling. Amen. So, kayo mismo ma-assess yung sarili nyo kung kakilala nyo nga ang Diyos. Kung sinasabi mo lang sila, kilala mo ang Diyos pero hindi ka sumusunod sa Kanya, isa ka na rin sa sinungaling. Pero alam ko po sa Calvary Temple, walang ganyan. Masunurin ho tayo by the grace of God. By the help of the Holy Spirit. Amen. So obedience to God's word is evidence that we truly know Him. Obedience is not, hindi po ito yung susi para tayo maligtas. Obedience, ito po yung ebidensya na tayo ligtas. Nakilala nga po natin ang ating Panginoong Diyos. 2 Peter 3:17-18, therefore, dear friends, since you have been forewarned, nasabihan na kayo, na warningan na kayo, sabi po ni Peter, be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. Mag-ingat kayo, sabi po ni, nabalaan na kayo, mag-ingat kayo, ingatan niyo ang sarili niyo, na hindi kayo malinlang ng mga maling doktrina. At mawala kayo, ano yung secure position dyan? Mawala saan? Mahulog saan? Sa iyong pagiging ligtas. Hindi po totoo, dinidiin ko po ito, hindi totoo yung once saved, always saved period.
Pwede po yon, once saved, always saved, if you continue living for God. Pwede po natin ibahin, once saved, remain or stay saved. Once saved, continue being saved. Amen. Pero yung once saved, always saved, gang nanunggawan mo, o kahit anong gawin mo, ligtas ka, kahit mag-inom-inom ka dyan, that is demonic. Hindi sasabihin po ng Diyos. Ni minsan, hindi po sinabi sa Bible yon. Ni walang kahit na isang verse na kahit na magpatuloy ka sa kasalanan, magpatuloy ka sa kamunduhan, save ka pa rin. Na kahit isang verse, wala po. And yet, ini-embrace po ng marami yan. Marami ding pastor na gustong-gusto yan dahil may mga kakilala kaming mga pastor, umiinom sila, naglalasing sila, they're living para po sa kanilang laman, not for the glory of God. Uling ni Kristo, ginawa yung alak, kanakan. Elaborbolen. Tanong ko po, yung ginawang alak ni Kristo sa John chapter 2, sa wedding at Cana, tanong ko sa inyo, yung pong umiinom pa, na ito yung inyong favorite verse. Yung bang ginawa ni Kristo na alak, nakakalasing? O hindi? Hindi. In fact, yung pong tawag ho dito, yung nag-MC, doon sa, yung host, wedding host, nung pinatagin po sa kanya, nakarami na po silang alak. Sabi po niya, anong klaseng alak to? Normally, actually po ang celebration dito ho, sa mga Hudyo, 1 week ang celebration ng kasal. So ilang araw na po silang uminom, lasing na po sila. Pero sabi niya, normally, yung hindi masarap na alak ay nasa huli. Pero ngayon, mas masarap ang huling alak. Sabi po niya, ano nangyari sa kanya? Natanggal yung pagkalasing po niya. Kut miras ko kayong makanyan eh. Hindi ko man pinris po na, bota pamiminom kayo lamaran kayo. Ano? Paborito niya pa yung chapter 2 na gumawa ng alak ng kademonyuhan. Kanino ka nabubuhay? Para sa'yo, para kay Kristo. Galatians 2:20. I am crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith. By myself? No. I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ibinigay niyang sarili niya. Diyos siya, binigay niyang sarili niya sa atin po. Tapos ngayon, babastusin po natin yung ginawa po niyang, binigay niyang biyaya po sa atin. At sasabihin po natin, okay lang magkasala, okay lang uminom, okay lang. No, that is not grace. Hindi po totoo ang once saved, always saved. Kaya sabi po ni Peter, na warningan na kayo, na hindi kayo, that you will not fall from your secure position. Hanggat na kay Kristo ka, you are secured. Hindi ka maagaw ng dyablo. Yes, magkakamali ka, magkakasala ka, pero ang kaibahan po ng tunay na Kristiyano, hindi ka nag-enjoy sa kasalanan. In fact, kapag Kristiyano ka, kino-convict ka ng Holy Spirit na mag-repent. Huwag niyong paniwalaan yung mga pastor na hindi ka na kailangan mag-repent. Walang ganun sa Bible. Si Satanas lang ang ayaw niya tayong mag-repent kasi para mapunta tayo sa impyerno. Gusto niya maging kaklase mo siya sa impyerno. Pero swelo na. Graduate na tayo sa kasalanan. Tinapos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya sabi po ni Peter dito, yan. In verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Para hindi ka malinlang, mag-grow ka. Ito po sinasabi ni Peter. Para hindi mawala ang secure position mo sa iyong salvation, mag-grow ka sa grace ng Lord at makilala mo si Kristo. Habang nakikilala mo si Kristo, tumitibay ang iyong pananampalataya. Kahit sino pang makausap mo, kahit pa ministro ni Iglesia ni Manalo, o kung sino man pong mga Poncio Pilato po sa iba't ibang relihiyon, hindi ka maniniwala sa kanila dahil kilala mo na si Kristo. Amen. I hope maliwanag po ito. It is so important na kilala po natin. Sino ba si Kristo? 1 John 5:20. We know also that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true. Dumating po si Kristo para po i-reveal po niya sino ang tunay na Diyos. May paunawa niya po sa atin ng katotohanan. Ang sabi niya, and we are in Him who is true by being in His Son, Jesus Christ,
Sino si Jesus Christ? He is the true God and eternal life. Isang verse lamang po yan. Sino daw si Kristo? Tao lang siya. Ayan po, itampaling niyo po karit ang sasabing tao ay Kristo. Tayo pong mga born again na nagbabasa ng salita ng Diyos. No, hindi ko po masabi sa Tagalog lang kasi hindi maganda. Pero kung kapangpangan mo sa tingin po, eta na po mulala. Potamig, mula-mulala ka pa na maniwala kang awan, tao ay Kristo kasi may nalangin niya po. Alam niyo po kaya siya nanalangin doon? Talagang 100% human being po siya. Actually, sabi po ni Isaiah, yung batang si Kristo na ipapanganak, tuturuan po siya. At until na malaman niya to decide, to choose from what is right and what is wrong. Isipin niyo po yun, anak ng Diyos. Kasi po, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kaya kailangan niyang manalangin, kailangan niyang mabaptize at ang Holy Spirit ay puspusin po siya. At every day, nananalangin po siya dahil wala po yung omnipotence po niya at saka po yung omniscience po niya. Kailangan niyang umasa sa Ama sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen. Pero nung nag-resurrect siya sa Matthew 28, all authority has been given to me. Suot ko na ang pagka-Diyos ngayon. Pagdating po sa Acts chapter 1, verse 6, 7, tinatanong po ng mga disciples, Lord, are you going to restore Israel ngayon? Tinatanong po end times sa ba, Lord? Ito na ba yung talagang pagbabalik mo na buhay ka na? Hindi po sinabi ni Kristo ngayon na hindi ko alam ang amang nakakalam. Di ba nung taong-tao siya, sinabi po niya yon. Walang nakakalam, maging anghel, di nila alam, ang ama lang. Kaya itong sinasabi na, kaya tao lang siya, di niya alam kanya. Pero hindi nila binasa Acts, ano sabi niyan? Then they gathered around and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? End times na ba, Lord? Anong sagot po ng Lord sa verse 7? He said to them, it is not for you. Hindi niya sinabing hindi ko alam. It is not for you to know the times and dates that the Father has set by His own authority. Ang ibig sabihin po nito, alam na niya. Kasi kung sinabi niyang hindi ko alam, magsisinungaling po siya. Pero si Kristo, kailanman, hindi pwedeng magsinungaling. Nung sinabi niyang hindi niya alam, hindi po siya nagsinungaling nun. Sumagot po siya bilang tao. Ngayon, sumasagot po siya bilang Diyos. Huwag niyo nang pakialaman yung sinet ng Ama kung anong oras. Anong importante? Verse 8, sabi po niya, but you will receive power when the Holy Ghost has come upon you. Ang sinasabi po ni Kristo dyan, mas mahalaga na ikaw ay puspos ng banal na Espiritu kaysa pakialaman mo kung anong eksaktong araw darating si Kristo. Dahil kung ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, kahit anong araw dumating si Kristo, nakahanda ka. Hindi na mahalaga, ay bukas nga ba? Alam niyo yung iba, kaya sila curious, ay bukas nga ba darating ang Lord? Bukas nga ba? Para magbago na sila. Lamaran lang. Kapag ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi mo kailangan magbago araw-araw o sabihin mong, Lord, ligtas mo na ako ngayon, dahil alam ko malapit ka nang dumating. Ay, yung mga yan, mga user po yung mga yan. Manggagamit lamang po sila. Pero kung ikaw ay tunay na Kristiyano, kahit anong oras, nakahanda ka. Nasabi ko na po noon to, kung darating si Kristo, next week, next month, sabihin natin next month, ano ang gagawin nyo? Kung sasabihin nyo, magsisisi na ako, Pastor. Gagawin ko na ito. Ibig sabihin po, hindi talaga kayo ligtas ngayon. Ano po ang sagot ng talagang mga ligtas? Kung alam mong darating si Kristo next month, ano ang sagot natin dapat? Kung ano ang ginagawa ko araw-araw para sa Kanya, patuloy kong gagawin. Nakuha niyo po yun? Naintindihan niyo po yun? Dahil kung sasabihin mo paghandang ko, kaya nga hindi sinabi ni Kristo kung kailan siya darating. Para yung buhay po natin, araw-araw, para mong hinihintay na dumating na si Kristo. Amen. At itong Kristong ito, dapat makilala nyo na siya ay tunay na Diyos. Meron po akong, 3:12, nabilis po yung Anyway, meron po akong estudyante po noon na tinanong ko sila, actually mga estudyante tinanong ko, paano nilang alam na ligtas sila? To make the long story short, yung isa, na-shock po kami. Sabi po niya, Pastor ako para siguradong ligtas ako, nag-a-attend po ako dito kanya. Pero pag Friday, nagbibisit po ako sa apo kanya. So lumaki na po itong isa kong mata. Gumano na po. Tapos pag Thursday, aro-adwanong mata rin makakanyang ko. Balo ko na itong Thursday. Sumasama po ako sa kaibigan ko, kening Palasyo ng Voltes 5.
Yung Camp Big Falcon po dyan. Kaya actually, tawag po dyan Disneyland. Nandyan si Felix. Sabi ko sa kanya, alam mo, kaya ka ganyan, hindi mo kakilala si Kristo at hindi ka talaga ligtas. Kapag nagbabasa ka ng Bible, reveal na ng Holy Spirit ang katotohanan, manatili ka sa katotohanan. I tell you, nasa katotohanan po tayo. Ako po, nung 2007, 17 years na po ako nagdadialysis this January, kinwestiyon ko po pananampalataya ko, am I in the right faith? Research ko po lahat yan. Tama ba itong Bible? Totoo ba ang Bible? Totoo ba yung Diyos na? Alam niyo po, for 1 month na pag-research ko, pagpupuyat ko, nalaman ko pong napakahirap ng Bible para gawin ng tao. Napaka-accurate po ng mga prophecies. Ang pwede ko lang sabihin po sa inyo, hindi tayo nagsasayang ng oras kay Kristo. Siya ang tunay na Diyos. Sabi po dyan, He is the true God and eternal life. Amen! Eko maswelo kanita. Hindi po itim ng sareno ang ano po natin. Buhay ang Diyos. 2 Peter 1:2-3. Ang sabi diyan, grace and peace be yours in abundance. Grace and peace be yours in abundance. Sa papaanong paraan? Through the knowledge of God and of Jesus, our Lord. Gusto niyo pong abundant po yung peace? May mga iba po na mayroong konting kapayapaan. Pero ang tunay na Kristiyano, abundant dapat ng kapayapaan po natin. Naggigera na, nagtataasan ng mga bilihin, pero ikaw masarap pa rin ang tulog mo dahil alam mo, kahit yung bawang, sibuyas, na nagmamahal, kapag yung iba po na, yung mga Bombay, mahirapan po sila pag nagmahal yung sibuyas, lalo lang yung mekos-mekos na. Pero kahit magmahalan ng lahat ng bilihin po, masarap ang tulog mo dahil alam mo hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya nga po, stop complaining. Instead, kahit magtaas ang gasolina, wag niya, nagtaas ang, minsan po, narinig ko, ang Meralco, magtataas po ng 17 pesos per kilowatt hour. Ang taas po niya. Sabi ko, ang taas. Pero natuto ko na po sa sarili ko na, wala na po yung ganyan. Sige, itaas yun ng itaas. Pero yung kingdom ng Lord, laging isusupply ang pangangailangan namin araw-araw. Dahil makapangyarihan at mabuhay ang Diyos po natin. His divine power has given us everything we need for a godly life. Ang kapangyarihan po ng Diyos, ang Holy Spirit na nasa atin, nandito na po lahat para mabuhay po tayo na maka-Diyos. Sabi mo dyan, sa papaanong paraan na naman? Through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. So, when we gain understanding about Christ, it is so powerful. Magkakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng abundant life, grace and peace. To boost your faith, consume more of God's Word. Kung gusto mong tumatag at lumago ka sa pananampalataya, kumain ka pa ng maraming salita ng Diyos. Ang sabi po ng Romans 10:17, so then faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Nung narinig mo si Kristo ang pag-asa, nung narinig mo kay Kristo merong kapatawaran, kay Kristo merong kaligtasan, that is faith na pumasok sa iyo. When you heard the good news, and believe the good news, and receive the good news, you receive Jesus. Nagkaroon ka ng pananampalataya, kaya ka naligtas. At gusto niyo po tumatag ang inyong pananampalataya, laging pakinggan, i-meditate ang salita ng Diyos. Alam niyo po yung iba, palusot po nila, masakit na po kasi mata ko, Pastor, kaya hindi ako makapagbasa. Well, ang phone po ninyo, pwede niyong lagyan ng audio Bible po yan. No, kung mahirapan na po kayo nagbasa, audio Bible. Alam niyo po yung audio Bible. Hindi po ito yung ausang king audio. No? Audio, pamasa mo na ako. No. Ang audio Bible po, merong Tagalog, may mga English, iba't ibang version, meron pang Kapampangan actually, pero New Testament lang ang Kapampangan. Matatawa po kayo sa Kapampangan, sabi ni Kristo sa mga, tao kayo, hanggang kapilanda kayo, pibabatan. No. Sabi ko, talagang napakaganda ng Kapampangan. Kaya it's very important po, kung nahihirapan kayong magbasa, ako po, iba po yung pagbabasa ko, iba po yung audio Bible. Meron po akong pagbabasa sa Old Testament, meron akong audio Bible sa Old Testament, may pagbabasa po ako sa Gospel, sa New Testament, at sa iba pang mga aklat. Iba pa ho yung meditation, iba po yung word of wisdom na pinapadala ko, iba pa ho yung ginagawa ko po yung
salita ng Diyos. Sabi ko nga po sa mga nagpapastor, pag nagpastor ka, humanda ka sa maraming binabasa. Araw-araw may assignment ka. Pastor lang ba dapat yung gano'n? Hindi po. Kahit po dapat mga Kristiyano, dapat po nagbabasa po tayo. Hindi po tayo lalaya kapag naniniwala ka lang sa tao na wala po sa salita ng Diyos. Amen. Kaya ko po sinasabi to, sa matagal ko na po pagiging Kristiyano, makikita niyo pong katotohanan sa Bible. Basahin niyo po. Huwag niyo po sabihin na hindi, huwag niyo paniwalaan yung ibang tao. Yung challenge ko po sa ibang tao, sabihin nila hindi totoo ang Bible. Patunayan sa akin, hindi mo na tunay. Basahin niyo muna, i-research niyo saan galing ang Genesis, i-research niyo saan galing ang Leviticus, ang Psalms, ang Matthew, paano na isulat yan, at paanong accurate yung mga 2,000 prophecies na nangyari sa Bible. Na ngayon, nangyayari yung ibang prophecy. Ang pinakamatinding prophecy pong nangyayari po ngayon, tinatanggal na ang pera. Kaya po wala tayong malutong na pera po ngayong Pasko. Unti-unti po nilang nagiging cashless na po tayo. Gcash na lang. Puro po ano na lang ang tawag po dyan. Pang-online na lamang po. Dahil darating ang araw, nakatatak na lang po yan, nakalagay na lang po, microchip na lang sa kamay po natin. Nasa Bible po yan. Nasa Book of Revelations. Nasa huling araw na po tayo. Kaya kailangan po maging matatag ang pananampalataya po natin. Amen? So faith comes by hearing and hearing the Word of God. Did you know that unbelief, yung doubt, it also comes by hearing and hearing doubt? Kaya sabi ni Kristo, mag-ingat kayo sa mga pinapakinggan nyo. Siguraduhin niyong ito ay galing sa salita ng Diyos. Kapag nakinig ka sa isang tao at meron siyang tampo at hindi mo na-discern at naniwala ka sa kanya, bandang huli pati ikaw, nagtatampo na rin, meron ka na rin galit. Mag-ingat po tayo sa ating mga pinapakinggan. Amen. Hindi ko mo kaibigan mo, kamag-anak mo o anak mo, maniniwala ka kagad sa kanya. Buti nga pa nung panahon po namin, pag nagsumbong ka sa nakakatanda sa magulang mo, sasabihin sa iyo, tangke niya yan ako po hindi ka man basta paniniwalaan. Ano sasabihin sa iyo? Baka meron kang ginawang kalokohan. Pero ngayon, yung mga magulang ngayon, ginanito po ako ng teacher ko, tala, lusubin natin. Kanya. Hindi man po dinidiscern kung talagang, alam niyo po, yung taong nasaktan, yung taong nagtatampo, hindi po magsasalita ng totoo yan. Amen. Kaya nga po, ang rupok po ng kabataan po ngayon, mga kabataan. Ngayon lamang po panahon nito na marami pong nagpapakamatay. Noong pong panahon po namin, hindi po namin alam ang word na bully. Madalas, kung bully po yun, yung binubwisit ka, yung sinasabihin ka kung ano-ano, yung matanda sasabihin sa iyo, binubwisit ka lang, umiyak ka. Pero ngayon, huwag mong bubuli. Pati sa social media, mamaya-maya magpapakamatay. Bakit tinuruan ng mga bata ngayon na maging sensitive? Maging pikunin. Kaya marami pong nagpapakamatay. Pero sa Bible po, ang sinasabi po ni Kristo, magpakatatag ho tayo. Sa Bible, ang mga Kristiyano, pinugutan ng ulo, binalatan ng buhay, linagari po sila ng buhay, pero hindi sila nagtampo. Bakit? Matatag po sila sa pananampalataya. Kung hindi po kayo matatag sa pananampalataya, kahit po nakaupo kayo ngayon, baka nagagalit kayo sa akin. Alam po ng Holy Spirit po yan. Ang sinasabi ko po sa inyo, i-check nyo kung yung sinasabi ko, hindi, kung galing lang sa akin o galing sa Diyos. Kung galing sa Diyos, bakit ayaw mong paniwalaan? Amen? Kung galing sa Diyos, paniwalaan mo para mabago ang buhay mo, kapatid. At hindi mapariwara ang buhay mo. Number 2 pa lang ho tayo. To pursue faith, it's important to push your prayer request towards God. What does it mean, push? Pray until something happens. Pero pong nagsasabi po na kapag nag-pray ka na sa Diyos, huwag mo nang ulit-ulitin dahil nakukulitan daw ang Diyos. Ang tanong ko po, meron kayang ganong verse sa Bible na ayaw ng Diyos na mag-pray ka lagi sa hinihiling mo sa Kanya dahil nakukulitan siya? May nabasa na ho ba kayong ganon? Ako po, wala. Ang alam ko sa Bible po, kapag ikaw ay nagugulumihanan, alam niyo po yung nagugulumihanan? Kapag ikaw ay nagwo-worry, ibigay mo ang iyong request sa Diyos. Philippians 4:6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, excuse me po,
Present your request to God. Alam niyo ang ibig sabihin po ni Paul dito? Kahit na Kristiyano ka na, kung minsan dumarating po yung mga alalahanin sa buhay. Dumarating po yung takot sa buhay. Kung natatakot po tayo, sabi po ni Apostle Paul, tayo po ay manalangin na mayroong pasasalamat. Amen. Present your request. Sabihin mo yung kailangan mo sa Diyos. Manalangin ka. So instead of worrying, pray and tell God about your needs. Amen? Bakit ka mag-worry? Pwede ka naman manalangin. At kapag nanalangin ka, be confident na narinig ng Diyos ang iyong panalangin. Dahil ang Diyos gusto po niya na i-bless ka. Amen. Matuto po tayo sa parable of the persistent widow dito po sa Luke 18, 1-8. Ang context po ng Luke 18, it's about prayer. Ang context niya, ang content niya, ang nilalaman po ng Luke 18 ay panalangin. Ang sabi po ng Panginoon, ng salita ng Diyos dito, one day Jesus told His disciples a story to show that they should what? Always pray. Sabi niyo po, always pray. And never give up. Laging manalangin, huwag huminto na manalangin. Ayan po yung mismong salita ni Kristo. Hindi po totoong pag nanalangin ka ng minsan, tama na. Sabi ni Kristo, always pray, never give up. Nagbigay po ng halimbawa si Jesus kung paano mag-always pray and never give up. Sabi po niya, there was a judge in a certain city, he said, who neither feared nor cared about people. Merong isang hukom na sa isang syudad na walang takot sa Diyos at walang pakialam sa tao. Ang sabi po dyan, a widow of that city came to him repeatedly. Sabi niyo po, repeatedly. Isang babaeng balo, humihingi po siya ng hustisya sa masamang hukom. Ang sabi po niya, give me justice in this dispute with my enemy. Verse 4, the judge ignored her for a while, but finally he said to himself, I don't fear God or care about people, but this woman is driving me crazy. I'm going to see that she gets justice because she is wearing me out with her constant request. Ang sabi po na, yung judge po, kahit hindi daw siya naniniwala sa Diyos, pero makulit tong babaeng ito, sabi po niya, dahil constant po yung request niya. Sabi niyo po, constant request. In other words, constant yung prayer mo. And sabi po ng judge, ibibigay ko na ang hinihiling niya. And then, ano po sabi po ng Panginoon sa verse 6? Then the Lord said, learn a lesson from this unjust judge. Matuto tayo dito sa masamang hukom na ito. Tingnan niyo po ito, kahit masama man na meron tayong natututunan. Ano po ang sinabi ng Panginoon? Even He rendered a just decision in the end. Bandang huli, binigay pa rin po niya yung tama, yung dapat na hustisya dun sa babaeng balo. So sabi niya, so don't you think God will surely give justice to His chosen people who cry out to Him day and night? Hindi po sinasabi ng Panginoon dyan, yung masamang hukom ay katulad ng Diyos. No. Kung yung masamang hukom, napilitan siyang ibigay yung kailangan ng babaeng balo dahil sa constant request po niya, repeatedly, how much more, ang sabi po dyan, hindi ba itong mabuting Diyos? Ang mabuting Diyos na mabiyaya araw-araw, ang mabuting Diyos na mapagmahal, ang mabuting Diyos na binigay niya ang kanyang bugtong na anak, hindi ba niya, sabi po dyan, sasagutin ang kanyang mga anak who cry out to Him day and night, na araw-araw, araw at gabi nananalangin? Ito po yung pray until something happens. It is not true, Lord. Pinag-pray ko na yan nung last week, kaya ulitin ko naman. Dati, alam niyo po, iba ang paraan ng Lord sa kaisipan natin. Sa kaisipan natin, re-request mo na. Kung baga po sa isang company, meron kang re-request, sinulat mo na, hindi yung gagawa ka na naman ng ibang request, pero hindi ganon ang paraan ng Diyos. Nag-request ka na ngayon, nag-pray ka na ngayon, mag-pray ka pa bukas with thanksgiving. Ang ibig sabihin, kinabukasan, pag nag-pray ka, Lord, salamat, alam ko yung request ko, tinugon mo na. Pag wala pa, kinabukasan, sabihin mo, Lord, salamat, alam ko po, darating na po yung prayer request ko dahil mabuti ka. Constant, repeatedly, dun sa request mo sa Lord. Nakukuha po natin, say amen. Amen. And then sabi po dyan, who cry out to Him day and night, will He keep putting them off? Itatabi pa sila ng Diyos? I-ignore ba sila? And then verse 8, ang sabi po dyan, I tell you, He will grant justice to them quickly. In other words, sa tutugon ng Diyos, mabilis.
Oh, mabilis ba, Pastor? Mamaya po sasagutin ko, bakit? Alam niyo po, on the first day na pray na tayo, tumugon ng Diyos. Pero bakit hindi natin natatanggap? Mamaya-mayang konti po, kung di kayo matutulog, maririnig niyo yung sagot. Kung merong tulog sa inyo, gisingin niyo po. No, sabi diyan, but when the Son of Man returns, how many will He find on earth who have faith? Now, ano pong context na binabasa po natin? It's about prayer. Pero sabi po ni Jesus, pagbalik ko kaya dito sa lupang ito, meron ako makakakita kaya ako ng pananampalataya. Ibig sabihin po, being prayerful is faith. Prayer is faith. In-associate po ni Kristo na yung pananampalataya ay pagiging mapanalangin. Amen. I hope nakukuha po natin to. When you stop praying, your faith stops. When you stop praying, your faith stops. And when you don't pray, para kang nagmamayabang sa Diyos na sinasabi mong, kaya ko na to, Lord. Basahin po natin ang Book of Daniel. Ito po yung reason kung bakit hindi dumarating ang mga panalangin natin, hindi dahil hindi tumugon ang Diyos. Lalo na kung yung prayer po natin ay according sa word ng Lord. Hindi po natin alam kung minsan yung mga prayer natin, Lord, mag-abroad ba ako? Hindi po natin alam yun, pero nagbibigay ng sign ng Lord. Pero halimbawa, yung kakainin mo araw-araw, yung pambayad ng tuition fee, pambayad ng bahay, pambayad sa mga kalooban po ng Diyos yan. Kasi sabi niya, He is our Jehovah Jireh. Siya ang nagsusupply ng lahat ng pangangailangan po natin. So, nasa salita ng Diyos. Kalooban din po ng Diyos ang kagalingan. Hindi mo dapat sabihin sa Diyos, Lord, kung nais mong pagalingin ako, walang ganun po. Meron pastor sa Bible, tinanong niya, Lord, if you are willing, you can make me clean. Opo, yung ketongin yun. Bakit sinabi ng ketongin yun? Wala siyang revelation about Jesus. Ikaw at ako, meron kang revelation about Jesus. Bakit mo siya tatanungin doon sa kumokontra, doon sa revelation na si Jesus ay kalooban niyang lahat ay gumaling? So kung alam mo yung pinagpe-pray mo according to the Word of God, according to the will of God, nung first day pa lang sinagot na po ng Panginoon yan. Sabi po dyan sa Daniel, then he said, ang nagsasalita po dito yung angel ni Michael. Did you know ang bawat isa po sa atin may mga angels? Nasa Psalms 91 po yan. He will command His angels concerning you to guard you in all your ways, so that you will not strike your foot against a stone. Iingatan ho tayo, utusan ng Diyos ang ating mga anghel para tayo ingatan araw-araw. Amen. Nasa Book of Hebrews din po yan, na huwag nating kalimutan na entertain yung mga stranger o hindi natin kakilala, baka hindi nyo alam, angel pala yan. Nasa Book of Hebrews yan, baka hindi nyo pa nabasa. Sabi po ng angel dito, don't be afraid, Daniel, since the first day you began to pray for understanding and to humble yourself. Did you know, sabi ko nga po sa inyo, when you pray, hinahumble mo ang sarili mo sa Panginoon. When you don't pray, nagmamalaki ka na sa Panginoon. Ang sabi po dyan, since the first day you began to pray for understanding and to humble yourself before your God, your request has been heard in heaven. First day, I have come in answer to your prayer. In other words, yung angel po ni Daniel, dala-dala yung blessing, yung answered prayer. But, dito po sa verse 13, sabi dyan, but for 21 days, sabi dyan, the spirit prince of the kingdom of Persia blocked my way. Ano po itong ano? Sabi po ng Bible, we wrestle not against flesh and blood. Hindi natin kaaway ang tao. Sino pong kaaway po natin? Mga espiritu, mga principality, mga rulers in the dark world. Ito po isang principality, kaya nga po siya prince of the kingdom, principality po siya, ruler po siya, mataas ang posisyon niya sa mga demonyo. Hinarangan po yung angel ni Michael for 21 days. Tingnan niyo po ito. Sa spirit realm po, meron pong labanan po yan. Labanan po ng masama at ng mabuti. Ng mga angelic beings from heaven at saka yung mga fallen angels at mga demonyo na humahad lang. Ang mga angel hindi po automatic nananalo. Excuse po. Mananalo lang po yung angel mo kapag ikaw ay nag-pray. Bakit 21 days? Kasi 21 days nag-pray and fasting si Daniel. Nag-fasting po siya 21 days.
After nung 21 days, then Michael, ang pinakamatinding warrior ng heaven. Bakit po pinakamatinding warrior ang pinadala ng Diyos? Kasi yung prayer request ni Daniel, hindi pang sarili. Ang prayer request po ni Daniel, pang kalahatan, pang buong sangkatauhan, lalo na sa atin ngayon na nabubuhay. Basahin nyo lang po ang Daniel. May connection po yan sa Book of Revelation. Dala-dala po niya yung answered prayer ni Daniel. Kaya ang sabi ng Diyos, hinarangan siya, nagpe-pray yung aking anak. Ngayon, tutugunin ko siya, ikaw Michael mismo. No? Sabi po niya, talunin mo yung mga demonyong yun na humahad lang sa prayer, answered prayer ko para kay Daniel. Dumating si Angel Michael. No? Sabi yan, one of the archangels. Kaya iba po yung position niya, archangel po siya. Came to help me and I left him there. Iniwan po si Angel kasi po yung mga messenger, hindi po sila warrior. Yung warrior angel na si Michael, ito po yung lumaban. I left him there with the spirit prince of the kingdom of Persia. Now, gaano na po kayo katagal nagpe-pray? Kaya, ito po yung reason na sinabi po ni Kristo, always pray and never give up. Always pray and never give up. This is the reason kung bakit kailangan tayong manalangin. Ano po yung, kapag hindi ka na nanalangin, ang bilis pong bumagsak niyan. Remember that. Mabilis pong bumagsak kapag huminto kang lumilipad. Now ngayon, ang faith is a step of faith. Mabagal po siya. Step 1, step 2, step 3. Kaya nga step of faith. Pero kapag tumigil ka, bagsak ka uli. Kaya sabi po ni Kristo, always pray and never give up. Lagi kang manalangin. Ito po, tandaan niyo po ito. Huwag niyo nang hintayin na matindi pa ang inyong ang inyong mga problema bago manalangin. Huwag na po kayong magtamad-tamad this 2024. Alam niyo po ang prayer ko, sinasagot po ng Panginoon naman ito. Ano po yung prayer ko doon sa mga tamad? Lord, yung tamad pong mag-church, nanlalamig sa pananampalataya, bigyan niyo po sila ng problema. Totally di naman sila mamamatay sa problema. Kasi po maraming tao kapag may problema, lumalapit sa Diyos. Naalala ko po nung tinamaan tayo ng lindol dito, maraming namatay sa Porac. Lunes po yun, pagka Miyerkules, puno po yung prayer meeting. Gusto ko na nga po mag-pray uli ng lindol para doon may tayo uli. Anin po natin ang buhay natin kung walang problema nga, pero pag namatay ka, impyerno ka naman. Mas gugustuhin ka na yung buhay na maraming problema at kapag namatay tayo, kay Kristo tayo. Pero bakit mo hintayin yung problema bago ka manalangin? Amen. Manalangin na ho tayo. Sino po naniniwala sa power ng prayer? Sino po naniniwala mahalaga pong prayer? Kung naniniwala kayo mahalagang prayer, sana makasama po namin kayo every Wednesday. Kung hindi rin importante yung Netflix na pinapanood nyo. Kung may trabaho kayo, okay lang. Pero kung magkakape lang kayo ng katsismisan mo o magne-Netflix ka lang, pumunta ka na ho dito para sama-sama tayong manalangin. Amen. Meron niya mag-amen yan. Yun. Yung tunay na pinagpapala, ginagawa ang kalooban ng Diyos. Amen. Basta't ako, malinis ang konsensya ko, sinasabi ko po yung totoo sa inyo, masakit man sa mga pandinig po natin. Wala akong pakialam. Ang pakialam ko, lahat tayo mabago at mapunta sa langit. Amen. Wala akong pakialam kung galit kayo ngayon. Alam ko mamaya patatawarin nyo naman ako. Kung ayaw nyo akong patawarin, maganda kayo sa litsyon. Okay, so don't let anyone, including the devil, stop you from getting your breakthrough. Amen. Kapag nag-pray ka, makipagbuno ka sa diablo, demonyo ka. Alam niyo po, sino nagpe-pray ng bahay sa inyo? Nung first day pa lang tinugunan ng Lord yan. Kaya lang yung mga demonyo, hinarangan yung bahay nyo. Na huwag niyo sabihin dito pag dumating yung angel ng buhat-buhat yung bahay, ito na yung bahay mo sa kung lalagay. Pakilagay may abakan ka rin mo, bakante kayo ngangiles. No? Hindi po, siyempre po, gagamit po ang Diyos na in a mysterious way kung paano ka magkakaroon ng bahay. Pero hinahadlangan po yan ng mga demonyo kasi hindi po ang Diyos na ayaw kang pagpalain. Mga demonyo po, ang diablo si Satanas. Sino po nagpe-pray ng sasakyan? Alam niyo po, hinahadlangan po ng diablo yan. Ano man po pinagpe-pray nyo
na mabuti, na ayon po sa kalooban ng Diyos, ang umahad lang, hindi ang Diyos. Ang mga dyablo. Kaya sabi ng Panginoon, always pray and never give up. Amen. Tignan po natin ito. Maganda rin po yung kwentong ito. Total, mamayang alas 6 pa lang po yung next service, no? Hanggang alas 5 tayo ngayon. Malagad na kayo mong akit. Okay. Malay mo yun po, mag-rapture na. Matthew 9:27-29. Ang ganda po dito. Sabi dito, as Jesus went on from there, 2 blind men followed him, calling out, have mercy on us, son of David. May 2 bulag daw po. Sumusunod kay Kristo. Imagine, si Kristo po, during his time, kapag pumunta siya sa isang lugar, lumulupong po yung mga tao, marami po. Crowded. Remember yung pong isang, nakipagsiksikan yung isang babae na inaagasan po ng dugo. Tinanong niya kung sino humipo sa kanya. Sabi ni Peter, Lord, nagsisiksikan ang tao sa inyo. Bakit tinatanong mo? Dito rin po maraming tao niyan. Pero yung 2 bulag, nag-holding hands. Nandyan na si Jesus. Tara, sigaw tayo. Hingi tayo ng milagro sa kanya. Sabi po nila, have mercy on us, son of David. Sumusunod po yan. Siguro yung iba natutulak sila. Wala po sila. Ay, tulungan nyo kami. O siguro wala silang pakialam kasi lahat sila curious sila about Jesus. And then, ang sabi po dyan, when he had gone indoors, pumasok pa ho sa bahay, hindi narinig ni Jesus yung kanilang prayer. Hindi narinig yung prayer nila, pero nasa bahay na sila. The blind men came to him. Nakipagsiksikan po itong mga bulag. At nung nasa bahay na po sila, nakita po sila ng ating Panginoon at tumugon na finally doon sa kanilang panalangin. They pray until something happens. They pursue Jesus. And then, ang sabi po dito ng Panginoon, do you believe that I am able to do this? In other words, sabi ng Panginoon, palagay nyo, kaya ko kayong pagalingin? Hindi, ang sabi po ng mga bulag, ewan po namin, Lord, pero baka sakali, swertihin kami ngayon. May sinabi ba nila yung gano'n? Hindi po. Hindi rin po sila nag-usap na, hindi pala, kagabi ganyan, palagay, hindi po. Palagay mo kanya, nasaan ka kanya? Palagay mo, kaya ba ni Jesus? Ewan ko, sumunod lang ako sa iyo. Hindi po. Ang sagot po nila, confidently, because faith is confidence. Sabi po nila, very confident po sila, yes, Lord! Yes, Lord, kaya mo. Ano pong sabi ng Panginoon? Ang ganda po ng tugon ng Panginoon para po sa atin to. Sabi po ng Panginoon, then He touched their eyes and said, according to your faith, let it be done to you. Ano pong pinagpipray nyo? Bahay, trabaho, lupa or kotse? Ano man pong pinagpipray nyo? According to your faith, it will be done according to your faith. Hindi po sinabi ng Lord, ako nang bahala, pananampalataya ako na yan. Hindi po, sabi ng Lord, according to your faith. Kung ano ang pananampalataya mo, yun ang ibibigay ng Panginoon. Kung naniniwala ka lang sa second hand, second lang ang ibibigay ng Lord. Pero kung naniniwala ka sa brand new, bibigay ng Lord ang brand new. Ang naglilimit po sa kapangyarihan ng Diyos, tayo, kung paano yung pananampalataya natin. Kung mababa pang pananampalataya natin, hinihiling po natin, Lord, kahit ganito lang, netang bala mo, magkasakit in Diyos kaya ka, ayot ka ganaka mo, anak, pa lang kain. Tang metong nakaragulaan niya ranan. Meron bang ganun? Wala. Kung kalam mong kalooban ng Diyos, kunin mo. Ang sabi po ng 2 bulag, yes, Lord. Dapat confident ka. Yes, Lord. Alam ko, kaya mong pagpalain ang buhay ko. Kaya mong baguhin ang buhay ko. Amen. So true faith never stops pursuing Jesus, katulad po ng mga bulag. Tayo, hindi ho tayo bulag. Kailangan magpatuloy ho tayo naman pinagpe-pray po natin. Last point, to pursue faith, it's important to always trust God's word to come to pass. Magtiwala ka yung pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos, mangyayari at mangyayari yan. Amen. Ang sabi po ng Luke 1:37-38, ito po yung si Angel Gabriel Messenger, dumating po kay Mary para sabihin na siya ang magdadalang tao para kay Kristo. Now, sabi ko dyan, not one promise from God is empty of power, for nothing is impossible with God. Then Mary responded saying, this is amazing. I will be a mother for the Lord. Ang ganda po ng pagkaka-expound po ng TPT dito. Hindi sinabi ni Mary na
I will be a mother of the Lord. Sabi po niya, I will be a mother for the Lord. Yung pong sa, ang tawag dito, itong kakanyang-kanyang rosary. Yung Hail Mary, Mother of God, wala pong ganun sa Bible na Mother of God. Mother of Jesus meron po. Because pertaining to Jesus in the flesh. Dapat po maliwanag po tayo sa mga doktrina. Amen. Huwag niyong sabihin si Mary po, Mother of God. Walang Mother of God. Kasi kung meron ng Mother of God, hahanapin niyo na po yung Father of God, Uncle of God, Grandfather of God. Na po mayari yan. Buong angkan niya po yan. Pag sinabi mong God, He is the beginning and the end, the Alpha and the Omega. Amen. So sabi po dyan, I will be a mother for the Lord. As His servant, I accept whatever He has for me. Tatanggapin ko kung ano yung meron ng Diyos sa akin. Alam niyo ba na maganda ang plano ng Diyos sa atin? Kaya ano ba yung meron na para sa atin ng Diyos? Jeremiah 29:11, sabi po doon, ano po sabi sa Jeremiah 29:11? I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Amen. Katulad ni Mary, dapat ang prayer natin, yes, Lord, tinatanggap ko kung ano ang meron ka para sa akin. Anong meron sa ang Lord para sa atin? Kaligtasan. Tanggapin po natin yon. Anong meron para sa atin? Kagalingan. Anong meron para sa atin? Lahat ng pangangailangan natin, ibibigay ng Panginoon. We are blessed to be a blessing. Kung anong meron sa salita ng Diyos, yes, Lord, tinatanggap ko. I receive by faith. And then, ang sabi po ni Mary, may everything you have told me come to pass. Sa ibang salin po, be it unto me according to your word. Kanina po, according to our faith. Ngayon, according to the word of God. If you believe the word of God according to your faith, it will be done unto you. Amen. Mangyayari po yan. Kasi sabi nga po ni Joshua 21:45, not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Lahat po, kahit isang salita po, hindi na pumalpak. Nangyari po. Ano man po pinanghahawakan po natin, keep on praying. Keep on praying. Ano pa yung pinagpipray po ninyo? It will come to pass. I-declare nyo na po kung ano po yung pinagpipray po ninyo. Parang si Abraham po, nagpray po siya, naghintay po siya more than 25 years. Tayo po kung minsan, ilang araw pa lang, nagtatampo ka na sa Diyos. Napakababaw po natin. I've been praying for 17 years na matanggal po ako sa dialysis. Pero I've learned na hindi dapat ako magtampo sa Diyos. Dahil alam ko, one day tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Dahil alam ko, tapat ang Diyos. If I quitted many years ago, matagal na rin po akong patay. Kapag nag-quit ka sa prayer, you began to die. Never quit praying. Ang sabi ng Panginoon, always pray and never give up. Kung alam mong nasa Bible, alam ko po nasa Bible lang healing, kaya hanggang ngayon, hinihiling ko pa rin ang healing. Walang tigil sa paghiling ng healing. Praise the Lord. Hebrews 11:11, matuto po tayo kay Sarah at kay Abraham. Sabi po dito, it was by faith that even Sarah was able to have a child. Though he was barren and was too old, she believed that God would keep His promise. Naniwala, kahit na matanda na siya, pero naniwala siya na mabubuntis pa rin siya. She was 90 years old nung nabuntis po siya. It is impossible sa tao, but with God, nothing is impossible. Ano po yung sitwasyon niyang posible? Kaya po ng Diyos yan. Romans 4:18-21, even when there was no reason for hope, wala ng pag-asa si Abraham. Abraham kept hoping kahit wala ng pag-asa. Gaano siya kawalang pag-asa? He kept hoping, he pursued yung hope na meron po siya, believing that he would become the father of many nations. For God said to him, that's how many descendants you will have. Yung pangalan po ni Abraham, ang ibig sabihin po, father of many nations. Abraham, talagang pangalan po ni Abraham, wala pong age. Nilagay po yung age po sa Hebrew po ay grace. So naging Abraham, father of many nations. Si Sarah, tinanggal yung I, tinanggal yung sarili. Yung I, nilagyan po ng age ng grace ng Lord. Mother of many nations. Itong dalawa pong ito sa pananampalataya po nila, nagtatawagan po sila, Father of many nations. Ano yon, Mother of many nations? No, ama ng maraming anak, ina ng maraming anak. Siguro narinig ng mga kasama niya
nababaliw na itong mga amo natin. Matanda na kasi sila. Hindi sila nahiya kung anong sinabi ng Diyos sa kanila. Alam niyo po, kung meron kayong pinagpe-pray sa mga anak po ninyo, halimbawa pinagpe-pray niyo silang engineer, tawagin niyo na po silang engineer. Pinagpe-pray niyo po sila na doktor. Yung anak po namin, pangalawang course ng panganay, ano po siya, criminology. Minsan tinatawag po namin siya, sumasaludo po ako sa kanya pag dumating siya. Yung isa po, si doktor, magdo-doktor kaya sakasuin mo yung mami mo, yung BP niya, gano'n. Tawagin mo na kung ano. Alam niyo po kung ano yung pinagpe-pray po ninyo. Halimbawa, nagpe-pray po kayo ng bahay, pa-drawing nyo na po kung anong klaseng bahay yan para araw-araw dinideclare nyo, yes Lord, salamat po, alam ko kalooban mo na bigyan mo kami ng sariling bahay. Kung nagpe-pray po kayo ng sasakyan, mag-print na po kayo ng sasakyan na gusto nyo, salamat po, alam ko, ibibigay nyo itong sasakyan na to dahil mabuti kayo sa akin, Panginoon. Kung ano man po pinagpe-pray nyo, nagpe-pray po kayo ng asawa sa mga single, subukan yung drawing, sige. Tingnan natin na kung anong mangyayari. Huwag nyo na pong gawin yun. And then, ang sabi po dyan, and Abraham's faith did not weaken. Hindi po nanghina ang pananampalataya ni Abraham. For 25 years, hindi nanghina. Even though at about 100 years of age, he figured out his body was as good as dead. Yung 99 years old na po siya, magkakanak pa ba siya? Pero sabi niya, alam ko, tutuparin ng Diyos. Kahit na parang patay na ang aking katawan, sabi niya, so was Sarah's womb. Abraham never wavered in believing God's promises. Hindi po nagpawardi-wardi. Hindi patay sindi ang kanyang pananampalataya. In fact, sabi po dyan, his faith grew stronger. Alam niyo po, for 17 years na nagda-dialysis po ako, mas masasabi ko po mas matibay ang pananampalataya ko ngayon. Ito po yung all things work together for good. Kahit nagda-dialysis po ako, it is for my own good. Dahil alam ko mabuti ang Diyos. May mabuting plano po ang Panginoon. And in this, He brought glory to God. Kapag ikaw ay matatag sa pananampalataya, nag-glorify ang Panginoon. And then sabi niya, he was fully convinced. Sabi niyo po, fully convinced. Yung po talagang fully, ano ka po, no? Yung, fully convinced kayong Tagalog. Nainig kayong Tagalog ito. Talaga pong, kumpiyansa ka, kumbaga po talagang parang nabudol-budol ka. Alam niyo po yung nabudol-budol, fully convinced po sila kahit hindi ka kilala. Kahit na para ka bang, kung magpapabudol-budol ka na lang sa salita na ng Diyos kasi hindi ka lolokohin ng Lord. Amen. He was fully convinced that God is able to do whatever He promises. Alam ko, kaya ng Diyos na tanggalin ako sa dialysis. Alam ko, kaya ng Diyos kung ano man sitwasyon meron ka na magtagumpay ka. Alam ko, kaya ng Diyos kung ano man pinagpe-pray mo, kung malaki man ang utang mo, kaya ng Diyos yan. Ang tanong, kaya ba nating maghintay? Kaya ba nating manampalataya? Because they that wait upon the Lord shall renew their strength. Isaiah 40:31. Habang ikaw ay naghihintay sa Panginoon, gumagawa ka, lumalakas ka katulad ni Abraham. Even if your situation seems impossible, like Abraham, be fully convinced that with God, nothing is impossible. Do you agree with that? Amen. Pwede yan pakilagay ito, binanggit ko na yan. Even if your situation seems impossible, like Abraham, be fully convinced that with God, nothing is impossible. Mag-review na po tayo. Pursue faith. Number 1, devote yourself to know Christ more. Push, pray until something happens. Your prayer request towards God. Always trust God's word to come to pass. Ano man pong hinihiling natin sa Lord, it will come to pass. Hebrews 11:6, last verse before we take the Holy Communion. And without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, hindi kikilos ang Diyos. Kumikilos lang ang Diyos, nalulugod lang ang Diyos. Kung tayo po'y meron pananampalataya, that is why it's very important to pursue faith, to grow in faith every day. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. When you pursue to grow in your faith in God, nothing will be impossible. Kaya po tayo po lahat, sabay-sabay po tayo, sama-sama po tayong lumago sa pananampalataya. With that, nothing is impossible. With God, nothing is impossible. Amen! Amen. Tayo po lahat ay tumayo.